Nagkaharap sa korte si Pastor Apollo Kibuloy at isa sa mga dating miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na muna'y biktima ng kanyang pang-aabuso. Not guilty ang inahaing plea ni Kibuloy at mga kapwa-akusado sa mga kasong human trafficking at sexual abuse. May report si Joseph Moro. Any message, sir, to their followers? Tatag lang. Yan ang mensahe ni Pastor Apollo Kibuloy sa kanyang mga taga-suporta nang dumating sa Pasig City Regional Trial Court Branch 159. Naghain ng not guilty plea si Kibuloy at 4 na kapwa-akusado para sa kasong qualified human trafficking. Nakaharap ng mga akusado ang isa sa mga complainant na si Amanda, hindi niya tunay na pangalan. Sobrang saya po kasi hindi ko po inaakala na sa haba-haba ng panahon na nag-voice out ako, lumabas na po talaga at nag-arraign. Bata pa lamang daw si Amanda nang ma-recruit sa KOJC sa Davao. Nung unay nagbebenta siya ng mga biskwit at nangongolekta ng donasyon para i-remit sa grupo. Pero kalaunan napili siyang maging bahagi ng close-in pastoral na nagsisilbi kay Kibuloy. 17 anyos siya noong 2014 nang halayin umano siya ng pastor. Taong 2016 nakatakas siya sa tulong ng kanyang mga magulang. Alam ko po marami pang biktima na lalabas. Maglakas na lang tayo ng loob. Sasabihin na lang natin yung totoo para makamit namin yung hustisya. Hindi pinagbigyan ng korte ang mosyon ni Kibuloy na mailipat siya sa kustodiya ng AFP. Pagkatapos ng arraignment, ibinalik si Kibuloy sa Camp Crame. Doon muna mananatili habang sumasailalim sa medical evaluation para sa hiling niya na i-hospital arrest sa Davao City. May kondisyong medical umano si Kibuloy. We cannot take hook, line, and sinker yung sinasabi nila na merong lingering illness or existing medical condition si Pastor Kibuloy. Kaya nga ang order ni judge ay dapat siyang tignan ng isang government doctor po. Habang ang 4 na kapwa-akusado ni Kibuloy dinala na sa Pasig City Jail matapos iutos ng korte. Maghahain daw ang kampo ni Kibuloy ng motion for reconsideration. Walang social media, walang TV, kahit music man lang na religious songs, bawal. So, tapos yan lang mag-isa, at least may kausap man lang. Naghain din ng not guilty plea si Kibuloy sa isa pang kaso. Dito sa Quezon City Regional Trial Court Branch 106 na harap sa kasong child abuse at sexual abuse si Pastor Apollo Kibuloy dahil umano sa persang pakipagtalik niya sa biktima na menor de edad pa noon na nirecruit din ng grupo. Online na naging arraignment sa kasong orihinal na isinampa sa Davao pero ipinalipat dito sa Metro Manila. Sa Oktubre ang susunod na pagdinig sa mga kaso. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kinaltasan umano ng isang barangay liaison ang ayuda ng isang residente sa AKAP program ng DSWD sa Davao City. Nahulikam ang pakikipagtalo ng residente sa babaeng nangongolekta ng 2,000 piso mula sa 5,000 pisong ayuda. Napilitan daw ibigay ng beneficiary ang pera. Sinusubukang pangkunan ng pahayag ang babae, pero itinanggi ng barangay na may koneksyon sa kanila ang umano'y nagkaltas sa ayuda. Pero kinumpirma nilang tauhan nila ang babae. Ayon sa DSWD, nakatanggap na sila ng 2 reklamong tulad dito at iniimbestigahan na nila ang insidente. Paalala nila, walang karapatan ang ibang tao na bawasan ang ayudang ibinibigay nila sa kanilang mga benepisyaryo. Lumantad sa NBI ang umunay body double ni Alice Go na si alias Kat. Natatakot daw siya sa kanyang seguridad kaya nagpunta na sa NBI. Hinihinalang si alias Kat ang nakuhanan sa Zambales para umano iligaw ang mga humahabol sa dating alkalde. Naging staff ni Go si Kat sa loob ng 7 taon. Nakatakda siyang humarap sa Senado sa Martes. Samantala, mula Tarlac ay inilipat sa korte sa Valenzuela ang 2 kaso ng graft laban kay Go. Alinsunod ito sa RA 10660 at sa Office of the Court Administrator Circular No. 10/2024 na ang kaso na isang government official ay hindi dapat litisin sa judicial region kung saan siya nag-o-opisina. Sabi ng DOJ, ang pinakamalapit na judicial region sa Capas ay ang Valenzuela. Sinusubukan pa namin hinga ng pahayag ang abogado ni Guo. Sinulatan na rin ni Senador Riza Ontiveros ang Valenzuela Regional Trial Court para payagang makadalo si Guo sa pagdinig ng kanyang komite sa Martes. Nagpaulan po sa maraming lugar ang hanging habagat na pinalalakas ng bagyong Ferdy.
May report si EJ Gomez. Hindi napigil ng ulan ang mainit na pananampalataya ng mga deboto ngayong pista ng Divono Rostro sa Naga City. Aabot sa 1 milyon ang nakiisa sa traslasyon, pati sa prosesyon para sa paglipat ng imahe ng Our Lady of Peña Francia. Siyempre, tiwala kami kay Ina. Panapan kay Ina. Handa na rin daw ang lokal na pamahalaan sa pagpasok ng bagyong Ferdy. Meron po tayong mga rescue boats at mga rescue teams. Pero bago pa man nakapasok sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Ferdy, nagpaulan na ang pinalalakas nitong habagat. Umapaw ang spillway sa Del Gallego, Camarines Sur, na isolate ang 5 barangay. Pahirapan naman ang biyahe ng mga motorista sa San Jose Occidental Mindoro dahil sa baha. Nagka-landslide sa Casibud, Nueva Vizcaya, Banawe Mayayaw Road at Piwong Cayapa Road sa Hingyon, Ifugao. Sa Santa Catarina Negros Occidental, kinailangang ilikas ang mahigit 100 residente. Habang sa bayan ng Siaton, na-rescue ang 2 bata na natangay ng rumaragasang baha. Sa Kidapawan City, 8 bahay ang napinsala matapos mabagsakan ng mga puno. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Alas 6 po ng gabi nang pumasok sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Ferdy. Pero ilang oras lang itong magtatagal sa loob ng PAR. Huli ang namataan ng Pag-asa, 1,285 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Taglay nito ang lakas ng hangin na 85 kilometers per hour at may bugsong abot sa 105 kilometers per hour. Patuloy itong kumikilos sa northwestward sa bilis na 35 kilometers per hour at posibleng lumabas na ng PAR ngayong gabi at mamayang madaling araw. Sa kabila nito, asahan pa rin ang pag-ulan sa Luzon dahil sa trough o extension ng bagyong Ferdy. Habagat naman ang posibleng magpaulan sa natitirang bahagi ng bansa. Aabot sa 200 pamilya nawala ng bahay sa sunog sa Barangay San Antonio sa Quezon City. Ang gulong arson kabilang sa tinitingnan ng BFP. Arrest order na isinilbi ng House of Representatives Sergeant-at-Arms sa law office ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque. Hindi raw tinanggap ng kanyang staff. Kaugnayan sa muling pagkontempt kay Roque ng Kamara dahil sa hindi niya pagsipot sa pagdinig at pagsumiti ng mga hinihinging dokumento ng komite. Wala raw sa law office at hindi daw mahanap si Roque ayon kay House of Representatives Secretary General Reginald Velasco. Ilang residente sa bayan ng La Castellana, Negros Occidental, lumikas na dahil sa takot na magkalahar flow mula sa bulkang Canlaon. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nasalpok ng tren na iyan ang isang truck na may kargang military tank sa isang railroad crossing sa South Carolina sa Amerika. Ayon sa local media, nabalahaw sa riles ang tangke at saktong dumaan ang tren. Wala namang nasaktan. Iniimbestigahan na ng mga otoridad ang insidente. On Spotlight, ang closest ni Jillian Ward at Kim Jisoo sa abot kamay na pangarap set. Nag-open up naman sina SB19 Pablo at Stel sa issue ng surgical enhancements. May report si Aubrey Carampel. Did you have surgical enhancements? Yeah. Even my friends po, when they ask me, parang, uy, nagpaano ka ba talaga? Sabi ko, Tinatanong mo pa ba? sabi ko, di ba obvious? Yan ang tugon ni SB19 Stel sa usapin ng surgical enhancements. I think, wala namang mali. Sinegundahan niya ng SB19 leader na si Pablo. Nakaka-boost pala talaga siya ng Confidence. Simula sa linggo, mapapanood na sina Stel at Pablo bilang coaches ng The Voice Kids Philippines. Abot kamay na pangarap stars Jillian Ward at Kim Jisoo nagbonding sa pagkain ng lechon. It was so masarap. At pagtitiktok. I would always bug him so that he would feel more comfortable. Now I'm professional TikToker. Yeah. BTSV, sinelebrate ang first anniversary ng debut album niyang Layover.
American rock legend John Bon Jovi napigilan ang babaeng tila nagbabalak tumalon mula sa tulay sa Nashville sa Amerika. Aubrey Carampel nagbabalita para sa GMA Integrated News. Yan po ang State of the Nation para sa mas malaking misyon, para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Sa ngalan ni Ato Maraulio at Maki Pulido, ako si Sandra Aguinaldo mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat ninyong malaman. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.